Hi guys, this is Gandang Shishi, and in today's video is about Palmera plant, tinatawag na Areca plant, and in Spanish name kasi tinatawag itong Palmera plant. And ngayon, share ko sa inyo itong 6 na care and tips ng Areca plants. And ngayon, how to grow these Areca plants. Areca plants can be grown from cuttings, and be sure na pag cuttings ang ating itinanim, kailangan ang cut nito is 2 to 3 inches lamang. Maganda itong Areca plants dahil very easy to grow. Pag maganda ang pag-aalaga natin itong Areca plant is umaabot siya ng 10 years. So napakahusay pala nitong halaman na ito. And ang isang tip ko sa inyo, pag nag-repat kayo, kailangan umaabot muna ito ng 2 years bago natin ilipat itong Areca plant. And ngayon, isi-share ko na sa inyo yung 6 na care and tips paano alagaan itong Areca plants, dahil itong Areca plant is napakagandang gawing indoor plants, lalong-lalo na sa loob ng bahay natin. So, dahon nga, very greeny. Yan, napaka-attractive tingnan guys. Number 1, sunlight. Pagdating sa sunlight, pwedeng gawing outdoor, and kung sa outdoor naman natin ito ilalagay is na-expose siya sa init, and kahit ma-expose siya sa direct sunlight maghapon, as long as kompleto siya sa tubig. Yun yung tandaan natin. Pwedeng indirect sunlight and direct sunlight. As long as masusuportahan natin yung kanyang pangangailangan na tubig para hindi ito masusunog o mamamatay. Number 2, water. When it comes to water, kailangan pakiramdaman natin muna kung dry na itong soil. Doon lang muna natin diligan ito. And remember, ayaw nito ang sobra-sobrang tubig o overwatering sa kanya. Ang active growing nito is summer. So, kailangan regular basis lang ang pagdidilig, and once a week lamang natin diligan ito. Gagamit lamang tayo ng tubig galing poso, or kung meron kayong distilled water, pwede. Huwag tayong gagamit ng tubig na galing ito sa gripo or nawasa, kasi ayaw nito ang fluoride. Ang nawasa kasi meron itong chlorine, and bawal itong gamitin sa kanila, instead na hindi ito na-stack ng 1 linggo or about 2 days. So kailangan gagamit tayo ng tubig na tubig ulan, better, kasi ang tubig ulan is merong itong mataas na level of nitrogen para tutulong sa kanila tumaba o tumutulong sa faster growth nila. Number 3, fertilizer. So, gagamit lamang tayo ng slow release fertilizer, and maglalagay lang tayo ng fertilizer during growing season, and meron itong specific month na nakalagay kung kailan tayo pwedeng maglagay ng fertilizer. Like end of March and end of October tayo maglalagay ng fertilizer. Remember na ito ay hindi siya namimili ng fertilizer. And isang sasuggest ko sa inyo is cow manure. And ang cow manure is slow release fertilizer ito. And isang gustong-gusto pa nito is seaweed. Seaweed is a very good organic fertilizer sa mga indoor plants and outdoor plants, lalong-lalo na itong Areca plants. Kung may ibang choice kayo regarding fertilizer, gamitin nyo, pwede naman kahit anong fertilizer. Kung makakahanap kayo ng fertilizer na mayaman ito sa nitrogen and potassium, very good idea para sa Areca plants. Number 4, temperature. About sa temperature nito, meron itong dalawang mini-maintain. So, day and night temperature. And ito yung day temperature. Day temperature is 70 to 80 degrees Fahrenheit. And at night naman, 60 degrees Fahrenheit. So, meron itong dalawang klaseng mini-maintain na temperature. And number 5, pruning. So, ang pruning is always naman nasa ating halaman, dahil kung mapapansin nyo, may naninilaw ng dahon, natutuyo, namamatay, ikakat na natin. Pruning is nakakatulong siya sa faster growth ng ating halaman, dahil merong pumapalit na ulit na tumutubo sa kanilang dahon. And number 6, poisonous ba itong plants na ito? No. Areca plants are not considered a poisonous plant to domestic animals like dogs and cats. Pwede natin gawing itong indoor plant dahil hindi siya poisonous sa atin.
Areca plant is one of the best air purifier and it cleans air or filter air na pumapasok sa ating bahay once na ito ay nilagay natin sa loob ng ating bahay. Kung may mga katanungan kayo, pwedeng mag-comment kayo below. Hanggang dito na lang yung aking video. And guys, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Gandang Shishi. See you on my next video. Bye-bye!